Meron palang itinatayo na party list ang mga Duterte, mga kababayan, ha? At para po sa mga kapwa nating Pilipino na mangingisda, naku po. Eto, pakinggan ho natin mga boss. Oh. Nabilin mo sila sa lalayan, walay ka Na binuo ng mga Duterte ang tututok sa pangangailangan ng higit 3 milyong mangingisda. Isang party list na binuo ng mga Duterte ang tututok sa pangangailangan ng higit 3 milyong mangingisda na Ayan. Merong binuo ang mga Duterte, mga kababayan, para po sa mga kapwa natin, mangingisda, 3 milyon po. Baka malaman ng mga mangingisda, yung sinabi ng dating Pangulong Duterte, barter yan. No? Yung mangingisda natin, ang lalaki ng mga huli, ganyan ho. Tapos kinukuha po ng mga tsekwa doon sa, kung di ako nagkakamali, West Philippine Sea, kinukuha ng mga tsekwa, yung malalaki, papalitan ng yosi, papalitan ng alak. Sabi ng dating Pangulong Duterte, barter yan! Baka marinig ng mga kapwa natin mangingisda. Sabihin, ay saglit lang. Party list nyo, binuo pa para sa mangingisda, Tapos hindi nyo kami maipagtanggol doon sa mga doon sa mga kumukuha ng mga malalaki naming huli. Di ba, Arlene Kayumanggi, yung ex mo. Arlene, yung ex mo, nandun. Baka ipatawag sa Quadcom. Hinayaan niya nilang apihin ng China ang mga mangingisdang Pilipino. Di ba? O sabi ni Pinoy Epic History. Di ba? Parang salungat yung kanilang party list, mga boss. No? Siguro, inisip na lang nila, binilang nila. Ilang kaya ang mangingisda sa Pilipinas? Ilang kaya yung mangingisda sa Pilipinas? 3 milyon, madaming boto yan, ha? O sabihin natin para sa mga mangingisda tayo. Di ba? Game. nila'y napapabayaan ng gobyerno. Si Jason Napapabayaan ng gobyerno, mga kababayan. Nung dating gobyerno ang nagpabaya at hinayaan na yung mga hirap na nakuha nila na mga isda, kuhanin lang at palitan ng yosi. Biruin mo, imbis na kakainin na nung ating mga kababayan o imbis na magiging kita na nung ating mga kababayan, barter daw ho, sabi ng Pangulong Duterte. Kapalit yosi. Nakakuha pa po ng sakit dahil sa yosi. Nakakuha pa po ng sakit dahil sa alak. Nagkaroon pa ng tawag doon? Yung laging umiinom, bisyo. Biruin mo ba naman yun? Tapos para sa mga mangingisda ho? Rubrico, magbabalita. SMNI din to, mga boss. SMNI din, binabalita. Binuo ng mga Duterte ang puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List na ire-representa Wow! Pilipinong Pandagat Party List. Ano kaya ho naisip nila, mga boss? No? Isa sa naiisip ko kasi talaga, siguro inilam nila kung ilan yung bilang ng mangingisda sa Pilipinas. 3 milyon! Aba, pasok na yan kahit isang upuan. Pasok na yan kahit isang upuan sa Kongreso. Okay na yan! Hindi. Pag 3 milyon ang bumoto sa kanila, malamang 3 yan. 3 upuan ho yan. Kaso narinig nga, ang dating Pangulong Duterte, ang sabi lang, barter lang pag kinukuha yung mga isda ng mga mangingisda natin. Wala na. Lagot na. No? Baka pati dyan po hindi manalo. ang sektor ng mga mangingisda sa Kamara. Ayon kay PPP po, Sino kaya mangingisda sa kanila? Si dating Pangulong Duterte? Hindi ko naman nakita mangingisda to. No? Si Pulong? Mukhang hindi naman mangingisda to. Si Baste? Pwede, mukhang isda, pero hindi mangingisda. Si Inday Sara Duterte? Parang wala naman mangingisda dito sa mga to. Para tumayo bilang representante ng mga mangingisda. Tuloy.
Party List Second Nominee Brian Lim sa matagal na panahon ay napapabayaan ng pamahalaan ang nasabing sektor. Kani nga party list mo, na ito reasoning, ano siya, Putulin natin to. Sabi ni J. Timblique, I think well taken care ang mga mangingisda, no? Nakikipagbuno sa water cannon ng BIPAR para makapaghatid ng ayuda sa mga mangingisda. Isa pa ho yan. Di ho ba nakita niyo po yung samahan ng mga mangingisda na masaya ho sila? Bakit to? Kasi ang ating gobyerno, mga bossing, ayan, pilit ipinaglalaban po yung karapatan ng ating mga mangingisda, lalo po dyan sa West Philippine Sea, lalo po sa Scarborough Shoal. Tapos sasabihin nitong mga to, napapabayaan na ng gobyerno sa kanila ho, mga kababayan. Di ho ba? Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, wala eh. Hindi makaporma ang ating mga mangingisda nun eh. imugna no, sa mga Duterte. Nakita manggod nila nga since time and go, walay ga-represent aning Sino magrepresenta nga dyan ng mangingisda? Si Pulong, si Inday, o si dating Pangulong Duterte? O si Baste? Ni isa dyan, wala namang mangingisda dyan eh. Baka nagbilang na nga lang ho talaga o inalam nila kung ilan ho yung mangingisda sa Pilipinas. At saka ang ginawa, sige, i-represent natin ang mangingisda kasi madami para makakuha tayo ng boto. Pagdating na doon at nanalo na, hindi nakilala yung mga mangingisda. Sasabihan pa, barter nga, no? Yung isda mong nahuling malalaki, kapalit niyan, bibigyan kanila ng alak. Galing China. Di mo ba? Yun po ba ang magiging representante, mga kababayan, ng mga mangingisda? Wag na lang siguro. Tuloy. aning fisher folk sector. Tapos always na tumadunggan na nabilin sila sa lalayan, walay garter. Neglected sector sila. Pagbibigay diin ni Lim, panahon na para magkaroon ng boses ang mga mangingisda at matiyak na sila ay nakakakuha ng sapat na suporta mula sa pamahalaan. Suporta ba? Suporta ho ba yung ginawa ng dating Pangulong Duterte doon? Yun nga. Kasi yun lang naman po ang maipupunto natin, mga bossing eh. No? Isa po yun sa mga paliwanag natin kung bakit hindi pwede silang maging representante ng mga mangingisda. Dahil ultimo, ang dating Pangulong Duterte, hinayaan lang sila, pinabayaan lang sila. Yung pinaghirapan nila, nakunin lang po ng mga tsekwa. Di ba? Sabi ni Paul, Sara Duterte hindi makapag-comment sa pambubuli ng mga Chino sa West Philippine Sea. Tapos ganyan pa party list nila. Oo nga ho. Gusto nyo hong pag-usapan ang vice-presidente mamaya onte. Eto muna. Lalo na aniya na isa ang pangingisda sa hanap buhay ng maraming Pilipino. It's about time na po na atong i-consolidate atong Hindi. Into na ho natin ito. Siguro ho, mga kababayan, eto naman pong pagbabalita nila about sa anong PPP, yung party list na yan, para po sa mga mangingisda. Siguro po, ito ay hudyat para sa atin. Eto ha, eto yung mga party list na wag niyong iboboto. Siguro ganun lang po, paalala sa atin, mga bossing.